isang larangan kung saan ang pagpapasya ay hinuhubog ng lohika, ebidensya, at mahigpit na interpretasyon ng batas. Bihirang matagpuan ng isang taong ang nakaraan ay nababalot sa kislap ng entablado at sining. Marami ang nakakakilala kay Magistrado Esperanza Pabon Victorino bilang isang respetadong Associate Justice ng Court of Tax Appeals, isang posisyong kumakatawan sa rurok ng kanyang karera sa hudikatura. Subalit, sa likod ng kanyang toga at sa bigat ng kanyang mga desisyon, mayroong isang kwento ng transformasyon, isang paglalakbay mula sa pagiging isang tanyag na mang-aawit at artista noong dekada 60 at 70 patungo sa pagiging isang iginagalang na alagad ng batas. Ang kanyang buhay ay isang pambihirang salaysay ng pagbabago ng landas, katatagan sa harap ng trahedya, at walang humpay na pag-abot sa mga pangarap. Ito ang kwento ni Esperanza OSP, ang bituin ng pelikula at plaka, na muling hinubog ang kanyang sarili upang maging si Justice Victorino, isang inspirasyon ng determinasyon at integridad sa serbisyo publiko. Unang yugto, ang pagsibol ng isang pangarap sa entablado. Bago pa man niya tinahak ang daan patungo sa mga korte ng Pilipinas, ang unang pangarap ni Esperanza Fabon ay ang maging isang manggagamot. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Ipinanganak na may angking talento sa pag-awit. Sa murang edad pa lamang ay nahilig na siyang umawit. Ang kanyang pagsali sa mga amateur singing contest, kahit sa mga simpleng pista lamang sa maliliit na bayan, ay nagbigay sa kanya ng di matatawarang kasiyahan at nagsilbing pundasyon ng kanyang kumpiyansa. Sa edad na 12, nagsimula siyang magtanghal sa makasaysayang Clover Theater, isang kilalang lugar para sa mga nag-aasam na maging bituin. Ang kanyang talento ay hindi nagtagal na napansin. Pagsapit niya ng 15 taong gulang, isang malaking pagkakataon ang dumating nang siya ay mapabilang sa isang grupo ng mga Pilipinong entertainer na nagtanghal para sa mga sundalo sa Vietnam. Ang karanasang ito, bagamat sa murang edad, ay humubog sa kanyang profesionalismo at katatagan. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Mapa High School, pumasok siya sa Universidad ng Santo Tomas UST upang kumuha ng kursong Mass Communication. Nakarating siya hanggang sa 2 taon bago tuluyang tumigil upang bigyang daan ang mabilis na pag-usad ng kanyang karera sa showbiz. Ang pangarap na maging doktor ay pansamantalang naisantabi, habang ang liwanag ng entablado ay lalong nag-aalab. 2 yugto, ang kasikatan ni Esperanza OSP at ang tambalan kay Eddie Peregrina. Pagbalik ni Esperanza sa Pilipinas noong 1969 at 69, sumabay siya sa alon ng kasikatan ng mga kabataang mga awit na pinasikat ng fenomenal na tagumpay ni Nora Aunor sa Tawag ng Tanghalan. Napabilang siya sa isang grupo ng mga talentadong babaeng mga awit kasama sina La Perla Adea, Eva Vivar, Dolly Favorito at Rodora Silva. Sa panahong ito, binansagan siyang Esperanza OSP, isang pangalang tatatak sa industriya. Hindi nagtagal, binuksan din para sa kanya ang pinto ng industriya ng pelikula. Ang kanyang natural na karisma at talento ay naging dahilan upang siya ay ipareha sa isa sa pinakasikat na mga awit at idolo ng kabataan noon, si Eddie Peregrina. Ang kanilang tambalan ay naging isang malaking tagumpay na sinubaybayan at minahal ng milyon-milyong tagahanga. Ang kanilang unang pelikula, ang Fiesta Extravaganza, 1,969 ng JBC Productions, ay naging simula lamang ng sunod-sunod na mga proyekto. Kabilang sa mga pelikulang pinagtambalan nila na tumatak sa publiko ay ang mga sumusunod. Thomas sa 1,969, Halina Aking Neneng, My Darling Eddie, The Jukebox King, 1,970, I Do Love You, Songs and Lovers, Memories of Our Dream, Love Letters, I Dream of Nora, I Love You Honey, 1,971, Luha sa Bawat Awit, Alaala ng Pag-ibig. Bukod sa pelikula, namayagpag din ang kanyang karera sa musika. Ginanapan niya ang pagiging most promising female singer ng prestihiyosong Awit Awards, isang parangal na itinuring niyang isa sa mga pinakamaligayang sandali ng kanyang buhay sa showbiz.
Sa ilalim ng Wild Years recording, naglabas siya ng ilang awitin na naging popular tulad ng Two-Faced Woman, Come to Me, One Summer Night, at I Was Made to Love You. Ngunit ang kantang tunay na nagpakilala sa kanya sa masa ay ang kanyang signature song na Rosita Cha 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 na lalong nagpasikat sa kanyang pangalan. Naging pamilyar na rin ang kanyang mukha sa telebisyon, kung saan madalas siyang mapanood sa programang Tayo'y Mag-Happy-Happy sa Channel 11. Ang tambalang Peregrina Fabon ay naging isa sa mga pinakatinangkilik na love team ng kanilang henerasyon. Isang simbolo ng kabataan, musika, at romansa noong unang bahagi ng dekada 70. Ikatlong yugto, pag-ibig, pagpapasya at pagbabago ng landas. Sa likod ng kamera, ang tambalan nina Esperanza at Eddie ay muntik nang mauwi sa totohanan sa gitna ng kanilang palagiang pagsasama sa mga pelikula at palabas. Nagsimulang mahulog ang loob ni Esperanza sa kanyang ka-love team. Subalit, isang balita ang biglang lumabas na sumubok sa kanilang namumuong relasyon. Si Eddie Peregrina ay mayroon na palang asawa. Sa isang matapat na pag-uusap, inamin ni Eddie ang katotohanan. Dito ipinakita ni Esperanza ang kanyang paninindigan at integridad. Mariin niyang sinabi na hindi niya kayang maging kabit o manakit ng kapwa babae. Ang desisyong ito, bagamat mahirap, ay nagpatingkad sa kanyang karakter. Ang namumuong pag-iibigan ay naputol. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nanatili. Ang pangyayaring ito ay tila naging hudyat ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Unti-unti siyang lumayo sa liwanag ng entablado at sa komplikadong mundo ng showbiz. Sa kanyang paglayo, muli niyang natagpuan ng isang tunay at matatag na pag-ibig sa katauhan ng kanyang kababatang si Jimmy Victorino. Si Jimmy, isang abogado, ang naging kanlungan niya at ang nagbigay sa kanya ng bagong direksyon. Hindi naglaon, nagpakasal ang dalawa at nagsimulang bumuo ng kanilang sariling pamilya. Bilang isang taong naging breadwinner ng kanyang pamilya mula nang pumasok sa showbiz, hindi kinalimutan ni Esperanza ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa tulong ng kanyang asawa, ibinili nila ng bahay ang kanyang pamilya at binigyan ng pampasaherong jeepney bilang mapagkukunan ng hanap buhay. Ito ay isang testamento ng kanyang pagmamahal at responsibilidad. Ika-4 na yugto, ang pagbabalik-aral at ang pangarap sa batas. Dahil wala na sa showbiz, hinikayat siya ng kanyang asawang si Jimmy na bumalik sa pag-aaral at tuparin ang isang bagong pangarap, ang maging isang abogado. Sa propesyon ni Jimmy, nakita ni Esperanza ang isang landas na nakatuon sa serbisyo, katarungan at kaayusan. Mga prinsipyong malayo sa pabago-bagong mundo ng sining. Sa kabila ng pagiging isang ina sa kanilang panganay na anak na 3 taong gulang pa lamang noon, buong tapang niyang hinarap ang hamon. Muli siyang pumasok sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit sa pagkakataong ito, sa Faculty of Civil Law. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali sa loob ng 5 taon ng masusing pag-aaral ng batas. Habang sinasabayan ng pag-aalaga sa pamilya, sila ay biniyayaan pa ng 2 anak. Ang kanyang determinasyon ay hindi natinag. Matapos ang 5 taon ng pagsisikap at sakripisyo, matagumpay niyang natapos ang kanyang pag-aaral. Agad siyang kumuha ng bar examinations, ang pinakamahirap na pagsusulit sa bansa para sa mga nag-aasam maging abogado. Sa kabutihang palad, naipasa niya ito. Sa wakas, si Esperanza Fabon Victorino ay isa ng ganap na abogada. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya na naging inspirasyon niya. Ika-5 yugto, trahedya, katatagan at pagbangon. Ang kaligayahang dulot ng kanyang pagkapasa sa bar ay dagliang napalitan ng isang napakabigat na trahedya. Isang dagok na susubok sa kanyang katatagan hanggang sa sukdulan. Ang kanyang asawa, si Attorney Jimmy Victorino, ang kanyang inspirasyon at sandigan, ay nasawi sa isang ambush sa edad na 36. Sa isang iglap, ang buhay ni Esperanza ay gumuho. Sa edad na 35, siya ay isa ng byuda na may 3 maliliit na anak. Ang lalaking nag-alaga at gumabay sa kanilang pamilya ay biglang nawala. Naiwan siyang mag-isa, pasan ng bigat ng pagluluksa at ang responsibilidad na itaguyod ang kanyang mga anak. Ayon sa kanya, si Jimmy ang tunay na haligi ng kanilang tahanan at ang pagkawala nito ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng kawalan ng direksyon.
Inabot ng ilang taon bago niya unti-unting natanggap ang mapait na sinapit ng kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng sakit, ipinamalas niya ang isang pambihirang lakas ng loob. Upang itaguyod ang kanyang pamilya, pumasok siya sa serbisyo publiko at nagsimulang magtrabaho sa Office of the Solicitor General, OSG. May mga pagkakataon na ang bigat ng kanyang damdamin ay hindi na niya makayanan. Inamin niya na minsan, siya ay magmamaneho nang walang tiyak na patutunguhan sa kahabaan ng Araneta Avenue. Hihinto sa isang liblib na lugar at doon isisigaw at ibubuhos ang lahat ng kanyang sakit, galit at frustrasyon. Pagkatapos nito, uuwi siya sa kanilang tahanan. Haharapin ang kanyang mga anak at muling ipagpapatuloy ang laban ng buhay. Ang ritual na ito ay naging paraan niya upang mailabas ang bigat sa kanyang dibdib at manatiling matatag para sa mga umaasa sa kanya. Ika-6 na yugto, ang pag-akyat sa hudikatura. Sa loob ng 11 taon, tapat siyang nagsilbi sa OSG, kung saan nahasa ang kanyang galing bilang isang abogado ng gobyerno. Ang bawat kasong hinawakan niya ay nagpatibay sa kanyang kaalaman sa batas at nagpatatag sa kanyang dedikasyon sa serbisyo. Ang lahat ng kanyang paghihirap, sakripisyo at paninindigan ay nagbunga. Ang kanyang husay at integridad ay kinilala, na humantong sa kanyang pagkakatalaga bilang hukom ng Regional Trial Court, RTC, sa Pasig City. Mula sa pagiging isang mga awit na nagpapasaya ng libo-libo, siya ngayon ay isang hukom na nagpapasya sa mga kasong humuhubog sa buhay ng mga tao. Ang kanyang pako ng pag-akyat sa hudikatura ay hindi natapos doon. Ang kanyang reputasyon bilang isang matalino, patas at masipag na hukom ay nagdala sa kanya sa isa sa pinakamataas na korte sa bansa. Siya ay itinalaga bilang Associate Justice ng Court of Tax Appeals, isang espesyal na korte na dumidinig sa mga kaso may kinalaman sa buwis, isang larangang nangangailangan ng masusing pagsusuri at malalim na pangunawa sa batas. Ang dating bituin ng entablado ay isa na ngayong mahistrado, isang ganap na pagbabagong anyo na nagpapatunay sa kanyang pambihirang kakayahan. Ika-7 yugto, isang pamana ng inspirasyon. Sa kasalukuyan, sa edad na 69, si Justice Esperanza Fabon Victorino ay nananatiling malakas at aktibo. Ang kanyang buhay ay isang bukas na aklat ng katatagan. Ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan mula sa mga hamon ng showbiz, sa biglaang pagpanaw ng kanyang kabiyak, hanggang sa bigat ng pagiging isang solong magulang, ay hindi naging hadlang, bagkus ay naging mga baitang tungo sa kanyang tagumpay. Ang kanyang pinakamalaking pamana, bukod sa kanyang serbisyo sa bayan, ay makikita sa tagumpay ng kanyang 3 anak na kanyang mag-isang itinaguyod. Ang kanyang panganay ay sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang at naging isang abogado. Ang pangalawa ay naging isang chef na may master's degree mula sa Universidad ng Pilipinas. Ang bunso naman ay naging isang scholar sa Amsterdam para sa kanyang PhD. Ang kanilang mga narating ay salamin ng dedikasyon at pagmamahal ng isang inang hindi sumuko sa hamon ng buhay. Mula sa pagiging mga awit, artista, asawa, ina, abogada, hukom, at ngayon ay mahistrado, ang kwento ni Esperanza Fabon Victorino ay isang makapangyarihang testamento sa kakayahan ng isang tao na baguhin ang kanyang landas, harapin ang pinakamatinding trahedya, at bumangon upang maglingkod ng may karangalan. Siya ay isang tunay na inspirasyon, isang patunay na ang katatagan ng puso at talas ng isip ay maaring magdala sa isang tao mula sa kislap ng entablado patungo sa liwanag ng katarungan.